Magandang. Ay, ang ganda. May mga dark na siya. Dark. Guys, kailan may ano yan sa YouTube eh, bawal eh. Okay. Ay, mga 20 na karayom ang itinusok sa akin o 15. Parang may muka. So ito guys, papunta na tayo dun sa sinasabing napakagandang kuweba dito po sa Bohol. First time din ng tito ko kahit 20 years na siya ritong nakatira. First time yung mapupuntahan yung sasamahan kami dahil ito raw ay di umano. Wala namang kababalaghan pero hindi naman natin maiwasan, di ba? So ang punta natin doon yung mga bato raw doon. Pag pinupukpok mo, tumutunog daw ng nagbibigay daw ng kakaibang tunog. Ano ba mga melody or mga pag pinukpok mo, pwede kang makagawa ng kanta or what. Pupukpukin mo lang daw siya. And then, syempre magpapasintabi tayo doon. At ito na yung shortcut na tinuro sa atin. Ngayon, ibis na 1 oras, dito mga 30 minutes na lang, makakarating na tayo doon sa pinakakuweba. Diba? Hindi lang tayo pang sementeryo. Pang misteryo pa. Charot. Grabe yung daan guys. Sana lang walang ahas pa. Maraming daanan. Malito kapag wala ka talagang tour. Ito guys, may dala-dala ka nito. Medyo malayo ka sa mga negativity, mga bad spirit. May paniniwala na to mga bato na to. Mga batong may butas. Ayaw talaga nila guys. Para tayong papuntang Encantadia guys. Grabe. Hindi ganun kahirap yung daan guys, pero yung layo iba. Yung forest o lugar sa Pilipinas na may mga nakatanim na ganyan, may mga posibilidad na may mga tumirang hapon kasi yung mga yan Chinese bamboo yan eh. Teka lang, parang mali. Hindi pala Japanese bamboo pala, hindi pala Chinese. Baka magalit sa atin yung mga hapon. Ay, ang ganda rito guys, oh. Grabe. Masyado naman nagmamadali itong mga to eh. Akala mo yung kasama nila sanay na sanay. Dito ang ganda rito guys, oh. Picnic. Wala rin masyadong pupupuntang tao dito. Halata naman guys. Posibleng nagtago din daw yung mga hapon doon. Kumbaga yung kuweba na yun is meron pa tayong aalamin na kung may kwento bang kababalaghan. Tatanong natin dito sa guide namaya kasi hindi pa natin siya nakakausap. Dito pa lang magsisimula yung ating trekking. So itong trekking, hindi na talaga nadadaanan ng tao ito guys. Grabe. Ang taas. So ito yung isa sa pinakamatibay na punong kahoy. Mulabe or tugas sa Bisaya? Tugas. Oo. Habang tumatagal daw yung tumitibay guys. A few moments later. Sige, no. Ay, ito na. Ay, dito hinukay, oh. Kaya napakalambot ng ano. Wano? Oo nga. Ay, wala na. Wala na? So, pasok na siya. Doon. Meron pa ba doon? Ay, puro hukay guys, oh. Parang may muka. Ito, oh, parang may muka. Grabe. Naman, may bote pa rito, oh. Tabi-tabi po. Ito. Ay, puputi ng ano. Ba't may ano ganyan? Ayaw, ere. Sag. Ito. Muragos na, hindi. Oo, ano yan? Parang fossilized na yan. Huwag yung hahawakan. Alam, maprotektahan natin. Ito pa, oh. Kulay puti. Ay, pinutol. Pinutol dito, oh.
Ito. Pinagpuputol. Ito sinasabi nga nilang binebenta. Binenta daw ng ibang ano. Ano yun? Pinutol talaga. Sinadya. Ha? Pinutol. Saan nila dadalhin yun? Ay, baka may order ang mga foreigners. Hala. Ay, ang ganda nito guys, oh. Puting-puti, oh. Oh, yeah. Yung kaya ka, Biri. Taghilang. Karang ko mo Ang ganda. Bantay sa ilaw mo. Ito na po yung pinakailalim, papasukin na natin. Dapat pala kayo mauna. Para Sige na nga. Eh, hindi nyo makikita yung ano. May ilaw ba kayong dala? Ito na. Tabi-tabi po. Ay. Oh my God. O, titignan ko nga. Parang may mga ano, oh. Ay, ang ganda. Ang creepy. Tanawa dire, oh. Ay, tingnan mo to guys, oh. Parang may pangil. Madaya. Ay, ang ganda rito. Pero buyag. Parang kaharian. Ang ganda. Kinikilabutan ako ba? Kilabutan ako sa ano ba? Sa ganda. Ito, wag nyo hawakan to guys. Kasi buhay yan. Pag may tubig pa sa dulo, indication yan, buhay pa yan. Tsaka hindi siya nangingitim. Grabe. Ito, hintayin yung Ito kasi, Hindi, may kamandad. oh, ha? Doon, malaki yung kamandad. Yan. Yung pumapatak na yan, hanggang kumbaga, nanggagaling niya sa itaas, sa bundok. Ngayon, yung moisture niyan, yung lamig din kasi dito, hanggang maipon hanggang 1,000 years yan, mabuo yan, hanggang sa maging ganito. Tignan nyo to, oh. Buhay. Oh, yan, oh, pumapatak. Pag ganyan, buhay yan. May, baka mapanood po ito ng DENR, hindi po namin hinahawakan ang mga ito. Dahil baka po kami, bawal din po yan guys. Kaya lang yung iba, nadanggil na. Ayan, oh. Ganda. Ganda rito magpicture, oh. Kaya lang ito ang masakit yan. Pag nakakagat yan. Ang ganda, parang kaharian. Tabi po. Tabi, ano kayo ha, makamadulas. Ito. Ano yun? Magpuyo ang magkuhan. Ang ganda. Pero po yan. Malaking kamandag, oh. Oh, yung oo. Oh my gosh. Stalagmite pagka ganda. Hindi lang natidiscover. Ayun nga, yun sa amin doon. Ganda. Parang gano'n. So, ito yung sinasabi nga pag pinukpok mo, hindi ko po hinawakan guys ha. Ayan, may... Iba-ibang tunog oh. Oo nga. Oo nga. Hindi sila yan. Ay, ito nga. Ayan, oo. Oo nga. Baka itong nakalawit na ito. Ito. Subukan nga. Parehas lang. Ayos lang. Ganda, no? Tara. Pinutot na mo. Ay, oo. Ayan, oh. May nagputol, guys, oh. Sinadya. Maputik. Hindi rin po sa pikas, oh. Tuyo. Ito pa oh. Palingkay ko naman. Sige, una lang kayo para mabidyohan ko dito ng magandang... Sana tapusin natin ang video dahil papakita ko sa inyo ang mistulang kaharian dito na pinakadulong bahagi. At ito nga, makikita ninyo na parang misturang may upuan dito. Yang makikita nyo na parang bilog na yan na yan ay natural at hindi ginawa ng sinumang tao. At mapapansin ang itsura at kakaibang mga formation dito ng mga bato. Puro putik na rin ang karamihan dito dahil nga naabot din ito or sa mga moisture. Pero ang nagtataka lang ako, nasa itaas ito ng bundok pero bakit nagkakaroon ng putik or kung sakali man, kung baka sa sobrang lakas ng ulan. Kaya lang, ang pinagtataka ko, wala namang ulan sa Bohol ng time na to na
Almost 3 months na raw walang ulan, pero bakit nagkaroon ng ganitong putik sa loob? Kung lalawa ka naman ng imahinasyon na yung itsura naman nito ay parang isang tore na nakalutang itaas or parang mistulang kaharian nga. Napansin din namin ng mga kakaibang pumapatak na ito mula sa itaas. May mga ilang paniki din tayong nakita pero hindi ganong karami unlike ng una nating nakita sa isang kuwebang pinuntahan natin. At ito na nga yung pinakahangganan sa dulo nga ng kuwebang ito. Na wala na tayong makikitang ibang mga rock formation doon kundi mga paniki na lamang. Tunay nga na marami pa tayong yaman na dapat madiskubre sa Pilipinas at mapuntahan at maingatan din. Pero sa kabila nga niyan, maraming mapagsamantala na ginagamit ang mga ito sa mga pansariling kapakanan lamang. Ang malaulap na itsura nito na napakaputi ay sobrang gandang tignan sa mga mata, lalong-lalo na sa personal mga master. May kakaibang lamig din pag nandito ka. Kung iisipin natin na mistulang mga parang kandilang natunaw ang itsura nito, para sa akin gusto ko itong bigyan ng pangalan dahil wala pa naman ding nagbigay ng pangalan dito. Pwede natin itong tawaging Candle Caves or puting kuweba ng Bohol. Sobrang ganda talaga pag nandito ka. Rock formation dyan, oh. Ayan, oh. Mga rock formation. Lubos din ako nagpapasalamat sa mga sumuporta ng ating video. Paki-like naman at paki-share bilang suporta para sa mga panibagong darating na naman na video. Maraming salamat mga master. Dahil sa bawat gala natin, ikaw ang master o ang aking susundin sa mga gusto nating puntahan pa. Charot! Ito yung gagamitin sa atin guys na karayong dagong. Ay, ang haba naman po nito. Ay, manipis lang. Plastic. Oo. Hindi naman po ibabaw itong buong buo na to. Konti lang. Okay. So ito guys, first time ko magpapatusok sa mukha. Oh my gosh, nakakaba. Ito na. Higa na tayo. Ay, Tulog ka na lang. Hindi ka siguro yun. pakita nyo guys, kailan may ano yan sa YouTube eh, bawal Okay. Pero ito na yung mapaparalyze na, hindi pa. Yung mga paralyzed, kaya natin gamutin. Ito, treatment yan para hindi tayo maparalyze. Para sa mura at effective na acupuncture, maaaring mag-contact sa mga nasa screen. Sobrang daming benefits sa katawan ng pag-acupuncture ang pagtutusok ng karayom na maliit sa bawat points o sa mga nerves ng ating katawan. Pero ito ay kakaibang acupuncture dahil hinahaluan ito o nilalagyan ito ng bentusa upang mahigop ang lahat ng mga lamig sa katawan at mag-function ng maayos ang mga nerves natin. Isipin mo magagamot ka, yun ang pinaka-ano. Kasi ito po, pinapractice na to way back, ilang years? 1,000 years, no? Yes, 5,000 to 6,000 years ang practice acupuncture. AD po? Yes. Oh, so napakatanda na nitong gantong treatment, guys. Hindi pa uso yung mga belo. Ay, baka magalit si Dr. Belo. I mean yung mga doktor, ano ba yan? Yung sikmura ko may parang nakadagan. Muna tayo, guys. Kung di ako nagkakamali, mga 20 na karayom ang itinusok sa akin o 15. Pero mafe-feel mo talaga na nakaka-relax at aantokin ka talaga. Napakaraming nga nilang services dito, katulad na lang ng chiropractic o yung pag-align ng tama ng iyong mga buto. Napakarami ding benefits nito. Mga pala, yung mga magtatanong din dyan ay legit ito at lisensyado at meron silang pwesto dito sa Davao City. Ilalagay ko na lang sa screen yung mga details nila dahil sponsored natin ang video ito. Sila po ay talagang matagal nang ginagawa ang ganitong practicing at dati din silang galing sa Japan at doon din nila pinractice ang mga ganito. Laki na itutulong. Hanggat sa spinal cord natin. Inihirig sila ha. 1. Here. Here.
Okay. Ay, sarap. Matapos nga na ito na yung pinakalikod natin ay tinusukan na rin ng mga karayom at nilagyan na rin ng pang-acupuncture or yung mismong panghigop ng lamig. Kumbaga combination siya ng bentusa at sobrang grabe yung pakiramdam na para bang nakatulog ka ng maaga at nagising ka rin ng maaga. Fresh na fresh yung pakiramdam mo mga master. Sa sobrang gaan nga ng kamay ni doktora ay parang wala ka talagang mararamdaman na tinatanggal yung mga karayom na nakatusok sa'yo. Para bang may pinupulot lang si doktora. Hindi lang yan ang kanilang mga serbisyo, napakarami pa. Kagaya na lang nito na dinedetoxify ang iyong dugo at makikita rito kung ano yung mahinang parts sa'yo ng organs mo. Kung mapapansin nyo, ito ay malinaw pa yung tubig at wala silang ilalagay dyan. Yun, makikita nyo na parang lumalabas yan. Yung mismong mga waste matter na gagaling sa ating mga dugo. Gamit ang isang machine ay tinutulungan tayo na ma-release ang mga toxins dito sa ating balat at sa ating dugo na konektado sa ating mga organs. Nagulat nga ako ito na yung mga toxins na may mga lumulutang na sa ibabaw ng tubig na ito nang galing mismo sa ating paa. At maya-maya pa ito na ang kinalabasan. May mga ano siya, lumulutang. Diba, Dok? May mga... Yung dark na siya. Dark na siya pero kita ko pa rin yung aking baan. Guys, wala silang nilalagay na something na food color or what. Ito na talaga siya. Ito yung mga nanggaling na waste po, no? Sa katawan natin. Saan po? Sa skin lang o sa mismong katawan talaga? Sa organs talaga. Blood cleansing yung tinatawag natin. Blood cleansing, oo. Final guys. Ano na po yan, ma'am? Ito yung, mainit. Yung Pagkain pa, oh. Yeah. Tapos may ano pa, oh, may single pa rito, oh. Kaya naman, sorry.